Tayo'y tumayo, mga kapatid. Ama naming Diyos, Yahuwah, kami ay sasamba po sa iyo sa oras na ito. Inihahanda namin ang aming sarili sapagkat sa susunod na linggo ay araw ng aming banal na hapunan. Ama, sa pagsamba namin sa araw na ito, iniaalay namin ang aming sarili sa iyo. Inihahanda namin ang aming puso at isip upang kami ay karapat-dapat po sa iyo sa pagsambang ito. At sa susunod na linggo, sana kami ay karapat-dapat na tungwap ng banal na hapunan sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Ama, sa aming pagsamba sa oras na ito, kami ay humihingi po sa iyo ng tulong. Sana sa pagsamba namin ito'y kasihan mo. Titingnan mo ang bawat isa sa amin. Tatanggapin mo kami. Dadalaw ka sa aming pagsamba upang kami ay luminsang lumakas. Magkaroon kami ng kalakasan ng loob. Magpatuloy sa aming paglilingkod po sa iyo. Ang mundong ito ay palapit na magbukas. Marami na kaming nakikita, hindi pa namin nakita nung araw. Alam namin na hindi na magtatagal. Ang aming hiningi lamang sa iyo, isama mo sana kaming mga buhay na sa salubong sa iyong bugtong na anak. Handang naglilingkod, handang tumutupad, handang nagbabagong buhay. Ang maraming Diyos, mahal ka namin. Ikaw ay aming paglilingkuran. Habang mayroon kaming buhay na lakas na pinahihiram mo sa amin. Isasama namin na aming pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga mahal sa buhay. Dinadalangin namin sa inyo ang aming mga kasama. Nasa gugulong sanglibutan. Lalong-lalo sa aming mga kasama nasa Middle East. Ama naming Diyos, alam mo ang nangyayari. Ikubli mo sila, Ama. Itago mo sila, Ama. At sa oras ng may pagsambang kagaya nito, huwag sana silang mapinsala. Sana sila makasama namin sa paglingkod po sa iyo. Dalawin mo ang bawat isa sa amin. Dalawin mo ang bawat sambayan ng iyong mga anak upang kami makapagpatuloy hanggang tabagian mo ang aming bawat na buhay. Taglay namin ngayong umaga ang aming munting handog para sa iyo upang ito'y magamit sa aming mga paglilingkod, magamit na matawag pa ang makinig ang maraming taong kumakasama namin sa ganitong paglilingkod po sa iyo. Ibukod mo kami sa mundong ito na magulo. Ikubli mo kami sa mga sasamang tao at sa kahirapan ng liliparan sa lang ng mundo. Aming hiningi sa iyo ang lahat namin. Ang lahat ay galing po sa iyo. Huwag mo sanang mababayaan ang bawat isa sa amin. Pag nakikita mong nangangailangan, pag nakikita mong kami nagugutom, pag nakikita mo kayo may sakit, liunan mo sana ang iyong mapagpalang kamay. Makapagpatuloy kami sa aming paglilingkod sa iyo. Matawad sa aming nagawang pagkukulang. At sana sasamahan mo kami. Tatanggapin mo kami sa oras ng pagsambang ito. Ang lahat na ito aming hinihingi lamang sa ngalan ng iyong anak na nagwagligtas. Yahushua Amasiya. Amen. Unaway ang tingin, ihayaan na may
Ayon po sa Jewish calendar sa taong ito, ang Passover o sa atin ay yan pong isinasagawa nating dulang ng Panginoon. At tinatawag sa dati nating kinabibilangang institusyon na banal na hapunan. Ang nasa Biblia ay Lord's Supper, no? Dulang ng Panginoon. Ito po ay nag-uumpisa ayon sa Jewish calendar, April 1 hanggang 9. Pero sa ating leksyon ay ating pong matututunan na ang ating pong pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach ay hindi lamang minsan dapat nating alalahanin. At yan po'y ipaliliwanag sa atin ng mga katotohanang nakasulat po sa banal na kasulatan. Kaya sa atin po na pag-aaral ngayon pong umaga, ay amin po kayong inaanyayahan na makinig po, subaybayan natin. Let us pay attention po sa ating pag-aaral na isasagawa upang lalo pong maunawaan natin ng malalim ang kahulugan ng ating isinasagawa na pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoong Yahushua. Alam ninyo mga kapatid, ang ating pag-aalaala sa ating Panginoong Yahushua na siyang ating tagapagligtas ay hindi lamang humahantong sa pag-iisip, hindi lamang humahantong sa isang gawain na tayo po ay kukuha ng isang bahagi doon sa tinapay, kakainin natin, at saka bahagi natin doon sa katas ng ubas at ating iinumin. Ito po ay isang aktibo at isang prosesong nagbabago, humuhubog sa ating pong isipan. Gumagabay ito sa ating mga pagsasagawa ng mga desisyon at nagpapanatili po ng ating lakas at tibay upang tayo lalong makapagpatuloy sa ating pong paglilingkod hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Yahushua sa alapaap sa araw po ng rapture. Ang pananaw nating ito ay naghahanda po sa atin upang maunawaan kung paano tayo inutusan ng ating Panginoong Yahushua kung paano siya dapat alalahanin. Kaya ayon po sa Biblia o ayon sa ating Panginoong Yahushua, paano natin dapat siya alalahanin? Ano tinuro tungkol diyan? Unang basahin natin ang nakasulat sa Lucas at sa unang Korinto, ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos, kumuha siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at nagpasalamat sa Diyos at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng dugo kong mabubuhos ng dahil sa inyo. Itong ating binasang ito ay tagpo ng ang ating Panginoong Yahushua po ay naghahapunan kasama ng kanyang mga alagad. Sa tagpong yon, kumuha siya ng tinapay. At ang sabi, matapos magpasalamat, hinati-hati niya ito. Ibinigay doon sa kanyang mga apostol, mga alagad niya. At kasabay sinabi niya, ito ang aking katawan. Sinong nagsasalita sa tagpong yan? Ang ating Panginoong Yahushua. Ano ang sabi niya? Ito ang aking katawan. Anong hawak-hawak niya? Tinapay. Anong ibig sabihin po nun? Yun po ay pagsasagawa na kanyang ginagawa para pag wala na siya at hindi na siya kapiling ng kanyang mga alagad, ay maaalaala siya. Sa makatwid, yung pong tinapay ay sumisimbolo sa kanyang katawan. Tandaan natin, siya nangangasiwa dyan. Nung sabi niya ito katawan, hawak niya katawan, ang Kristo nagsasalita. Ano ang sabi niya? Inihandog yung katawan niya para sa inyo. Ano layunin niya? Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sa makatwid, yun ay pag-aalaala sa kanya. Yung bahagi ng tinapay, lumalarawan sa katawan niya
Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya. Kinuha niya ang inumin, yung saro na nandoon ang katas ng ubas at nagpasalamat din sa Diyos. Sinabi niya, inumin niyong itong bahaging ito, yung katas ng ubas, uminom kayo dyan. Ito ang wika, yung bagong kasunduan. Sa makatwid, ito po ay isang bagong kasunduan na isinagawa ng Panginoong Yahushua. Nang sabi niya, ang kasunduan ito na bago, pinagtibay ng dugo niya na mabubuhos dahil sa inyo. Kasi ay ang sabi, mabubuhos sapagkat yan ang huling sandali na makakasama niya ang kanyang mga alagad at siya'y daranas po ng matinding kahirapan para sa katubusan ng kasalanan ng mga tao. Ang Apostol Pablo, ano ang sinabi niya? Nang magturo siya, ito sabi niya, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon. At itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidore ng Panginoong Yahushua, kumuha siya ng tinapay. At pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalaala sa akin. Sa makatwid, tandaan ninyo na ang Apostol Pablo, nung isagawa ng Kristo, ang Lord's Supper, dulang ng Panginoon, wala pa ang Pablo dyan. Hindi pa siya kasama sa Ecclesia. Sapagkat nang tawagin si Pablo, ang Panginoong Yahushua ay nasa langit na. Hindi po ba? Pinatay na siya, binuhay na maguli ng Diyos, umakyat na sa langit. At nung itong si Saulo, na naging Pablo, nasa daan papunta ng Damascus para ipagpatuloy ang pag-uusig sa mga alagad ng Kristo, doon siya tinawag. Ano ang sabi niya ngayon ang siya'y tawagin? Ang sabi niya, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon. Nag-reveal ang Panginoong Yahushua kay Apostol Pablo. Kaya itong quote na sinabi ni Pablo ay revelation ng Panginoong Yahushua kay Pablo. Kaya nang magpahayag siya, parehong-pareho. Inulit lang niya yung kinot ng ang kinot ni Pablo ay inulit lang niya batay sa sinabi ng Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya mga kapatid, ang sabi nga niya, pagkatapos nilang kumain, ang sabi, ang inuming ito, ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo bilang pag-aalaala sa akin. Hindi kay Pablo, pag-aalaala sa Kristo. Kaya ito pong ating isinasagawang ito, mahalaga ito. Ano ang ating pong dapat maalaala tuwing kasama tayo dyan? Nakahanda kayo? Sasama kayo? Ito po ang paalaala. Pakinggan po natin, next slide, sa 11:26. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya kung tayo po ay sasama, diyan po sa dulang ng Panginoon, Lord's Supper, kung tawagin sa English, ano ang dapat nating ilagay sa isipan natin? Tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinumin nyo ang inumin o bahagi natin doon sa katas ng ubas, ano layunin? Ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon. Kaya mayroon tayong obligasyon. Tuwing tayo sasama diyan sa dulang ng Panginoon, ipapahayag natin ang kamatayan niya. Hanggang kailan? Hanggang sa kanyang pagbabalik. Nakahanda ba kayo na gawin yan? Baka yan po ang ating hindi nagagawa. Sa napakarami ng taong nakaraan sa buhay po natin. So, tuwing tayo sasama sa dulang ng Panginoon, mayroon tayong obligasyon. Una, aalalahanin natin ang kanyang kamatayan. Yan ding kamatayan yan, ipahahayag natin, isishare natin sa ating kapwa-tao. Hanggang kailan? Hanggang sa kanyang pagbabalik. Aling pagbabalik ang ating inaasahan? Hindi yung ikalawa, nalalapat ang paa niya sa bundok ng Kalbaryo. Ang ating pong inaasang pagbabalik niya na yan po ang ating kaligtasan
At yan din ang unang pagkabuhay na maguli ay sa araw po ng rapture. Ayon kay Pablo, mga kapatid, sa ano-anong kaparaanan natin pwedeng alalahanin ang Kristo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Next slide. Ganito nakasulat. Alalahanin mo ang magandang balita tungkol kay Yahushua Kristo na nabuhay mula sa mga patay at nagmula sa angkan ni David. Yan ang dapat nating maalaala. Isa yan. Una, ang Panginoong Yahushua ay galing sa angkan ni David. Sino si David? Si David po ay isang lingkod ng Panginoon Diyos na naglingkod sa Kanya ng buong katapatan. Hindi man perpekto, pero pinagsisihan niya ang kanyang kasalanan. Galing diyan ang Panginoong Yahushua. Lahi siya ni David. Kaya una, ang Kristo, kung may pinagmulang lahit angkan, aba ang Diyos ay walang pinagmulan. Bakit natin isinisingit ito? Sapagkat maraming mga tao ang nagtuturo, lalo ang mga religious preachers, na ang Kristo daw ay katulad lang ng Panginoon Diyos. Diyos din daw siya. Kung ang lahi niyang pinagmulang si David, kung ang Kristong galing sa lahi ni David ay Diyos, dapat Diyos din si David. Di ba mga kapatid? Ba't natin isinisingit ito? Kasi ang templo, ang tao ay nakokorap sa pamamagitan ng false doctrine. Di po ba? Kaya binibigyan natin ng diin yan. Kilala nga, kasama ka nga sa dulang ng Panginoon. Ang pagkilala mo naman, Diyos siya. Maling pananampalataya po yun. Di ho ba? Bakit? Ang Kristo po ay maliwanag na nagsabing siya'y tao ang sabi diyan ng Apostol Pablo kay Timoteo, alalahanin mo ang magandang balita tungkol kay Yahushua Kristo na buhay mula sa mga patay. Kaya pagka binasa natin sa English, ang sabi, Yahushua Christ is a descendant of King David. God caused him to become alive again after his death. Remember that. God, ang sabi rito, God caused him to become alive again after his death. Remember that. Sabi niya kay Timoteo, tandaan mo, ang Kristo ay binuhay ng Diyos na maguli mula sa kamatayan. Tandaan mo yan. Kaya dapat nating tandaan. Mahalagang tandaan natin yan. Hindi lang sapat na nasa isipan natin, kundi alam natin gaano kaimportante, gaano kahalaga po ang ginawa ng ating Panginoong Yahushua. Pagka yan po ay laging nasa isip natin, isa lang ang ating magiging kalagayan. Magiging malakas tayo. Ano man ang ating masasagupa, mapagtatagumpayan po natin. Ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa kabila ng paghihirap natin. Ito ang nagpapalakas ng loob natin sa kabila ng karamdaman natin sapagkat alam natin na ang Kristo'y namatay para sa atin. Dadating ang panahon, makakapiling natin siya sa tulong at awa ng Diyos. Paano pa ito? Paano pa natin dapat alalahanin ng Kristo? Mga kapatid, ito, pakinggan po natin sa 9 ng Lucas. Next slide po. Pagkatapos sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Paano pa natin dapat alalahanin ng Kristo? Kailangan po mga kapatid, unahin natin siya. Unahin natin siya. I-prioritize natin ang ating Panginoong Yahushua higit kay sa ating sarili. Ang sabi niya, gusto mong sumunod sa akin? Kaya dito mapapansin natin, hindi tayo pinipilit. Nag-o-offer ang ating Panginoong Yahushua, gusto mong sumunod sa akin? Huwag mong unahin ang sarili mo. Dapat nakahanda kang sumunod. Humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod sa akin. At ano pa ang sabi? Dito sa Juan, kaya isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalang kayo. Kung paano ko kayo minamahal, ganun din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalang kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Kaya ang mga
tunay na alagad ng Kristo na nag-aalaala sa kanyang kamatayan, nagmamahalan. Yan ay isang bagong utos. Ano ibig sabihin? Hindi bagong utos sa sentido ngayon lang natin mababasa at narinig. Nung panahon ng mga apostol, hindi. Yan po ay binibigyang diin ng Kristo na ang dapat na mangyari sa mga tagasunod niya, naghahari ang pagmamahalan. Kung may pagmamahalan, kung mayroong pagkakamali, hindi pagkakasunduan, nag-aayos sila, nag-uusap, nagpapatawaran, gaano mang kabigat ang kasalanan ng isa't isa, nagmamahalan, sapagkat ang sabi nga po ay ang pag-ibig ay lumulupig sa lahat. Kayang lupigin ang problema, kayang lupigin ang pag-ibig, ang hindi pagkakasundo, sapagkat may pagmamahalan. Kaya ang tunay na alagad ng Kristo na sumunod sa Kanya at nag-aalaala sa kamatayan niya, mga kapatid, handang magpatawad. Hindi nagtatanim ng puot. Hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang kapwa. Ang nasa puso niya, pagmamahal. Bakit? Sapagkat yan ang taglay ng Panginoong Yahushua. Nung siya'y nakapako sa krus, di ho ba? Ama, patawarin mo sila. Kaya tayo bilang tagasunod niya, handang magpatawad. Handang tayo ay kilalanin natin ang ating big kasalanan. Sapagkat kung tayo hindi patatawarin ng Ama, mga kapatid, sa ating mga kasalanan, paano tayo ngayon? Pero bago tayo mapatawad ng Diyos, kung may nagkasalang kapatid natin, tayo tatanggap ng Lord's Supper, magpatawad tayo. Patawarin natin ang ating kapatid. At ang ating pong pamumuhay sa araw-araw, dapat po lagi nating isaisip, sa trabaho man tayo, naglalakbay tayo, dadating ang panahon, darating ang Kristo. Darating ang Panginoong Yahushua. Kaya patuloy tayong magbasa. Patuloy tayong mag-reflect sa kanyang paghihirap para sa atin. Huwag masayang po ang paghihirap ng ating Panginoong Yahushua sa paraang tayo ay hindi naghahanda. Maghanda tayo. Katulad po ng panalangin ng ating kapatid, ang nangyayari sa paligid natin, sapat na sana para tayo po ay magtotoo at lalong maghanda at laging isaisip natin ang Panginoong Yahushua na matay para sa atin. Paano natin ito magagawa? Na lagi nating isa sa isip ang Kristo? Ito, pakinggan natin sa next slide, sa unang Korinto. Sa tuwing nagtitipon tayo bilang pag-aalaala sa kamatayan ng Kristo, nagtitipon, gathering. Ibig nating bigyang pansin yan. Ano ibig sabihin ng ecclesia? Gathering of the followers of our Lord Yahushua. The gathering of the community of believers of our Lord Yahushua. Kaya ang sabi niya, tuwing nagtitipon tayo bilang pag-aalaala sa kamatayan ng Kristo, may iniinom tayo na ating pinasasalamatan sa Diyos. At may tinapay din tayong hinahati-hatit kinakain. Hindi ba't pakikibahagi ito sa dugo at katawan ng Kristo? Paano natin dapat, sabi nga palaging nasa isip ang Kristo? Ang sabi ng Biblia, tuwing nagtitipon tayo bilang pag-aalaala sa kamatayan ng Kristo. Alam nyo, tuwing pagsamba, nagtitipon tayo. Di ba? Nag-gathering tayo. Nag-i-ecclesia tayo. Pero itong sandaling ito na binanggit ni Pablo, partikular tungkol po sa pag-aalaala sa kamatayan ng Kristo. Ito yung Lord Supper. Ito yung dulang ng Panginoon. Bakit? Binanggit niya, may iniinom tayo na ating pinasasalamatan sa Diyos. May tinapay din tayong hinahati-hati kinakain. Hindi ba't pakikibahagi ito sa dugo at katawan ng Kristo? Sa makatuwid, ang dapat nating ilagay sa isipan natin, mga kapatid, nakikibahagi tayo sa dugo at katawan ng Kristo. Banal na gawain ito. Kaya kung ito'y banal na gawain, ano ang dapat isaisip ng lahat ng sasama po rito? Kailangan po nakahanda ang ating sarili. Una, ang ating puso. Nakahanda ba tayo sa napakahalaga
na bahaging ito ng ating pagiging tagasunod ng Kristo? Paano ipinakilala at itinuro ng Apostol Pablo ang kahalagahan ng ating isasagawa na dulang ng Panginoon? Next slide. Ito ho nakasulat sa 11:27. Kaya nga, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon nang hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Mapapansin natin yan. Hindi tayo nakahanda, sumama tayo, nagkakasala tayo sa katawan at dugo ng Panginoon. Ibig lang sabihin, hindi natin pinahahalagahan ang kamatayan ng Kristo. Ano sabi? Kailangang suriin. Yun ang kailangan natin gawin. Kailangang suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom nito ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Maselan ito. Hindi ito ritual. Hindi ito simpleng pagkakainan at inuman. Ito po'y na sandali ng ating po na pagiging tagasunod ng Kristo. Maselan ito. Kaya hindi binibiro ito. Ito ay pinaghahandaan. Tinatanong natin sa ating sarili, nakahanda ba ako? Una, ating sinusuri ang ating sarili. Paano ang pagsusuring gagawin natin? Next slide. Ito ho ang ating mababasa sa unang Juan. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Tuloy natin sa Mateo, kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ng iyong handog sa Diyos at maalaala mo may hinanakit sa iyo ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Paano po ang paghahanda ng sarili? Sapagkat maselan bago tayo dumalo sa dulang ng Panginoon, ang sabi diyan, kung ipinagtatapat natin ang wika sa Diyos ang ating mga kasalanan, kaya magtapat tayo sa Diyos. Hindi tayo malinis sa isip, sa salita at gawa, nagkakasala tayo. Totoo, hindi totoo. Mula nang tayo ay isinama ng Ama sa napakakaunting labing ito, sa pulnon, nag-umpisa na, magtatapat ako. Iiwasan ko na ang pagkakasala. Iwasan ko na lahat ng uri na hindi ko ikaliligtas. Pero tanong, tayo pa'y naaabot ba natin yon? Hindi natin naaabot yon. Pero sinisikap natin, mga kapatid. Totoo po yon. Alam ng Diyos yon. Pero kung tayo man ay nagkasala, magtapat tayo sa Diyos. Huwag tayong maglilinis-linisan sa harap ng Ama. Sapagkat kung sa harap ng tao pwede tayong magpanggap, nakikita ng Diyos kung ano ang ating ginagawa. Ano ang ating maasahan kung tayo dudulog sa Ama at hihingi sa Kanya ng kapatawaran. Ang sabi ng Biblia, patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kaya mga mahal na kapatid, hindi lang yan. Ang sabi pa, kung maalaala mo, maghahandog ka sa Diyos. Naalaala mo ang kapatid mo ay may hinanakit sa iyo. Ang sabi, bago ka maghandog sa Diyos, bago ka lumapit sa Ama, bago ka sumalo sa dulang ng Panginoon, iwan mo muna ang handog mo sa harap ng altar. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Ganyan ba tayo, mga mahal na kapatid? Kaya dapat po malinis ang ating konsensya. Nakahanda tayo sa ating po na pagsama sa dulang ng Panginoon. Mahalaga po yun, mga kapatid, sapagkat tinitingnan ng Ama ang layo natin, ang nilalaman ng ating puso. Siguro itinatanong ng Ama, ito bang anak kong ito nasasalo sa dulang para maalaalang kamatayan ng bugtong kong anak? Nakahanda ba ito? Ito ba ay talagang nagpatawag?
Naghanda ang puso niya ay handang tumanggap ng pagpapala na galing sa akin. Maring yan nagsasabi ng Ama. Kaya kailangan talaga na tayo po, mga kapatid, ay maglinis. Malinis ang ating konsensya. May kapatid tayong mahinanakit, kausapin natin. Alang-alang sa ating sarili, kausapin natin, kapatid, may hinanakit ka po sa akin, patawarin niyo po ako. Ako'y taong katulad din ninyo na pwedeng magkamali. Magmahalan po tayo, kapatid. Yan ang ibig ng Ama. Yan ang gusto ng Diyos, yung pag-ibig. Nang ibig niya makita sa ating lahat. At kailangan po sa atin po na pagtitipon sa dulang ng Panginoon, tatandaan natin, may tinapay tayong nakahanda. Kaya ihahanda natin ang tinapay. Alam naman natin po yung paghahanda. Mayroon tayong video na inyong pwedeng subaybayan at saka yung pong katas ng ubas na ating kakailanganin. Ngayon, ayon po sa Biblia, paano itinuro ang paraan ng pagsasagawa nun? Bagamat may nabasa na tayo kanina, hayaan natin basahin natin itong nakasulat sa Mateo 18:20. Pakinggan po natin. Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Pagkakatipon, gathering, ecclesia. Ang ecclesia ay gathering of the community of believers of our Lord Yahushua. Kaya sa pagtitipon natin yan, mga mahal na kapatid, ay mayroon tayong gagawin. Ang magsasagawa po niyan ay ang mga nasa mga magulang natin, mga padre de pamilya. Kung wala na po yung padre de pamilya, yung ina ay pwedeng magsagawa po niyan. Ngayon, kung kayo po ay nag-iisa, pwede niyong isagawa po niyong kayo lang mag-isa ang pag-inom at pagkain ng tinapay. Actually, hindi naman kayo nag-iisa eh. Hindi tayo nag-iisa kung sakaling solo ka lang sa physical, sapagkat nandun ang Kristo eh. Kasalo natin eh. Yun ang ating pananampalataya. Tuwing ating isinasagawa ang ating pong dulang ng Panginoon, ang Kristo'y nasa kanan ng Diyos sa langit. Pero tuwing ating isinasagawa po niyan, manalig tayo, kasama natin siya sa dulang na yun. Magpapasalamat tayo sa Diyos. Alam niyo yung tinatawag ng mga Katoliko na yung Holy Eucharist? Ang ibig sabihin ng Eucharist po, yan po ay wikang Griego. Nang ibig sabihin ay thanksgiving. Pero pinupulaan natin dati. Nako, yung mga Holy Eucharist nila, walang silbi po yan. Without understanding kung anong kahulugan ng Eucharist po. Eucharista ang tawag nila. Di ho ba? Na yan pala ay Greek word nang ibig sabihin ay thanksgiving. Sa makatwid sa ating pong pagdalo, sa dulang ng Panginoon, meron tayong taglay sa puso natin. Banal na pagpapasalamat. Isipin niyo, ang iba nating mga kapatid pinapagpahinga na. Pero tayo sa kabila po ng tayo may sakit na hindi natin masasabing simpleng sakit. Di ho ba? May sakit tayo na ang akala natin dahilan na para tayo mamatay. Pero yung tayo'y nabubuhay pa at nadidinig natin malapit tayong sumama sa dulo ng Panginoon, hindi mo natin dapat ipagpasalamat yon. Pagpasalamat natin yon, mga mahal na kapatid. Kaya kapag ating tinatanggap na yung tinapay, masabihin ng mga ngasiwa, hawak yung tinapay, mga kapatid, ang tinapay na ito ay ating tatanggapin bilang pag-aalaala sa katawan ng ating Panginoong Yahushua na napako sa krus dahil sa ating kasalanan. Tapos sabay-sabay nakakainin po yun. Pagkatapos naman po nun, ay kukunin yung saro ng katas ng ubas at saka ilalagay doon sa baso at ibabahagi sa mga kapatid natin. Sasabihin natin, mga kapatid, hawak natin yung baso ng o saro o kaya baso ng katas ng ubas. Ang laman naman, ay sabi natin, pagkatapos natin kumain ng tinapay, mga kapatid, ang saro ng o ang glass ng wine na ito ay ating inumin bilang pag-alaala sa dugo ng ating Panginoong Yahushua na nabuo sa bundok ng Kalbaryo sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Sabay-sabay na inumin. Di po ba? Ang tanong po natin, ayon po sa Biblia, nang magturo ang Kristo, meron bang processional?
sa dulang ng Panginoon? Nang sasabihin ay huwag niyong panoorin ang mga naglalakad na mga awit. Mayroon bang ganon? May abuluyan ba sa dulang ng Panginoon? Ang ating pinanggalingan, huwag sana silang magagalit. Ito'y masama namang hindi natin ituro para huwag lang silang maghinanakit. Masama na hindi natin ituro. Kung ano yung itinuturo ng Biblia, walang labis, walang kulang, sapagkat sila po ang nagtuturo, bawal ang magdagdag, bawal ang magbawas. Pero tingnan ninyo, ang isinagawa ng Panginoong Yahushua. Ito, next slide po, ating basahin. Habang kumakain sila, talagang nagkakainis sila ng hapunan. Kumuha si Yahushua ng tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Yan ang Eucharist, kung tawagin ay pagpapasalamat. Pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya. Hinati-hati kasi yung tinapay, pwede mong hatiin yun eh. Di ba? Yung tinapay nila, loaves of bread, yung binahati ng Kristo, yun eh. Hindi sinabing durugin. Doon dito sa iglesia na pinanggalingan natin, dinurog ng mga ngasiwa yung ministro. Kaya nang makarating sa atin, crumbs na lang, bahagi na lang. Dito, hinati-hati yung tinapay. Talagang tinapay, hinati-hati. Paano mo mahati yung kung yun ay crunchy, di ba? Kaya, eto, sinabi niya, kunin nyo at kainin. Kaya tayo, kukunin natin ang bahagi natin, kakainin natin. Pero may sistema, sabay-sabay. Ito ang aking katawan, sabi ng Kristo. Pagkatapos kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila, sinabi niya, uminom kayong lahat nito. Sa Iglesia Katolika naman, ang binigyan ng tinapay o ostya, lahat ng miyembro, ang ostya ng pare, malaki. Pagkatapos ng inuman, ng pagkain ng tinapay pala sa kinagisnan ko, ang iinom lang yung pare. Yung mga miyembro, uhaw na uhaw. Hindi niya pinainom. Ang tama, lahat may bahagi sa tinapay, bahagi dun sa katas ng ubas. Di ho ba? Ngayon, ito ang sabi, uminom kayong lahat nito dahil ito ang aking dugo. Tandaan natin na magsalita ang Kristo nagsasalita yan. Ang hawak niya ay katas ng ubas. Ito ang aking dugo. Dugo niya ba yung literal? Hindi. Ano yun? Lumalarawan yun sa kanyang dugo. Ginawa niya yun para pag wala na siya, yun ang gagawin natin. Yan yung ginagawa natin sa pulmula nung panahon ng apostol. Anong sabi? Aking dugo na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Kaya ang kasalanan ng maraming tao, ang layunin ng dugo na ibubuhos ng Kristo. Katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. New covenant ng Diyos o agreement ng Diyos sa tao, yung pagbuhos ng dugo ng Kristo. Sinabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng aking Ama. At sa araw na yon, iinom ako ng bagong klase ng inuming kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama. Umawit sila ng papuri sa Diyos at pagkatapos ay pumunta sila sa bundok ng mga ulibo. Anong dapat nating mapansin? Pagkatapos ng pagbibigay niya ng paraan ng pag-aalaala sa kanya, tinapay dugo. Ano ang sabi niya? Maliwanag. At sa araw na iyon, anong sabi niya? Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng aking Ama. Bakit sinabi niya hindi na ako muling iinom? Aalis na siya eh. Papanaw na siya, papatay na siya, akit na siya sa langit. Pero may sinabi siyang dapat makatawag ng pansin sa atin. Ang sabi niya ay, sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng aking Ama. At sa araw na iyon, paghahari ng Ama, iinom ako ng bagong klase ng inumin kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama. Ano po yan? Gaya ng ating paksa, ang pag-aalaala sa katawan at dugo ng Kristo, panimula ng isang salo-salo pagdating sa kaharian ng Diyos. Kasi alam nyo, pagdating ng rapture, kasama natin ang Kristong aakyat. Lalampas tayo sa first layer of heaven. Lalampas tayo sa second layer of heaven.
At doon sa third layer ng heaven, nandoon ang kaharian ng Ama na si Yahuwah. At doon ay iinom tayo, nakasalo ang Kristo. Ang sabi niya, sa araw na yun, iinom ako ng bagong klase ng inumin kasama ninyo. Sino yung ninyo? Yung po ang Ecclesia. Yun ang kahal. Yun ang mga tunay na alagad ng Panginoong Yahushua. Mga tagasunod niya. Sapagat araw na ng kasalan yun. Ang bride ay ang Ecclesia, ang Kristo naman ang siyang esposo. Pagkakasal, mayroon dong, ang sabi niya, iinom akong kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama. At pagkatapos po, anong sabi niya? Umawit sila ng papuri sa Diyos. Pagkatapos, pumunta sila sa bundok na mga olibo. Yan ang paraan. Kaya tayo, yan ang ating susundin. Biblical. Walang dramatic na mga processional na yan para lang matouch ang damdamin ng mga miyembro. Sana pagkapagdaan ng mga awit, habang kayo nagbubulay-bulay, mag-iwan sila ng kapangyarihan. Isipin yung mga drama na yan. Hindi gusto ng Diyos ang drama. Ang ibig ng Diyos yung tunay na paraan ng pag-aalaala at ang paraan at sistema ng pag-aalaala na tama. Yan ang gusto ng Ama. Mga mahal na kapatid, anong dapat nating bigyang diin dito po, mga kapatid? Darating ang panahon na itong ating ginagawang pagsasanay na ito, dulang ng Panginoon, Lord's Supper na yan, may kinalaman pala yan. Yan ay paghahanda. Darating ang panahon, pagkasala na ng Ecclesia at ng Panginoong Yahushua, asalo natin siya ron sa lugar na yon. Yon ang nagpapalakas sa isip natin. Kahit tayo po ay may problema at tayo halos makapiglas na, pag lumuhod tayo at nanalangin sa Ama, naalaala natin lahat ng pangako. Nagbibigay ng panibagong pag-asa. Nagbibigay ng bagong liwanag sa ating hinaharap. At lalong nagbibigay ng tibay ng loob. Maninindigan ako. Ibig ko, makasama ako doon sa dulang ng Panginoon. Yan ang ibig natin. Kaya nagpipili tayo, mga mahal na kapatid. Sa kabila po ng ating paghina sapagkat tayo tumatanda. Ano ang dapat nating alalahanin? Anong dapat nating gawin pa? Gaano nating kalimit dapat gawin ang pag-aalaala, yung Lord's Supper na tinatawag. Alam niyo, pagka binasa natin, next slide, ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito, sinabi, inumin niyo ito, bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, alam niyo sa isang sali ng Biblia, sa English Standard Version, ang sabi, sa 1 Corinthians 11:25, ang nakasulat, Yahushua said these words during the Last Supper, which believers refer to as the institution of the Lord's Supper, also called communion of the Holy Eucharist. He said, in the same way, also he took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. Tandaan niyo ang salitang, do this as often. Anong ibig sabihin po? Pagka binasa po natin sa Bibliang Griego, alam niyo ang katapat po ng salitang as often. Yan po ay hosakes. H-O-S-A-K-I-S. Meaning, as often as you drink, as often as you eat the bread that resembles the blood and the body of our Lord Yahushua. As often po, sa makatwid. Kung gagawin natin ang Lord's Supper 3 beses sa loob ng isang taon, walang nalalabag. Walang nalalabag. Sapagat ang sabi dito sa Biblia ay maliwanag, this cup is the new covenant, do this as often. Hosakes, meaning whenever. As often as you can. Gawin po natin ito.
Kaya yung sa ating pinanggalingang reliyon, minsan sa loob ng isang taon, hindi natin pinupulaan yun. Yun ang kanilang paraan. Pero ang sabi, often ba yun? Husakis ba yun? As often? Sa Tagalog ay malimit, ibig sabihin, hindi seldom. Pag sinabing often, ay O-F-T-E-N, often or often, sa ibang pagpupronounce ng iba. Ang opposite ng often ay seldom eh. Pag sinabing seldom, minsan. Pero pag sinabing often, malimit. Kaya kung ating ginagawa ang dulang ng Panginoon 3 beses sa loob ng isang araw, halimbawa ay Abril, pagkatapos ay sunod, magkaisa kayo, ang pamilya, ay magsagawa tayo sa August. Pagkatapos naman ay halimbawa ay December. Bago tayo kumain sa Disyembre, sabi nga, pag pasok ng panibagong taon, bago tayo magkainan, unahin natin muna pag-alaala sa Panginoong Yahushua. Dulang ng Panginoon. As often as you can Husakis. Yun ang sabi ng Biblia. Pagka ginawa po natin yan ng buong puso't buong kaluluwa, magagalak sa atin ang Diyos sapagkat malimit nating maalaala ang paghihirap ng Kristo. Malimit nating maalaala ang paghihirap ng kanyang dinanas para sa atin. Ministro ba lang ang may karapatang mga siwa niyan? Next slide. Pakinggan po natin. Ngunit kayo mga taong pinili, ito yung mga kabilang na sa Eklesiya, mga maharlikang pare, mga taong pinili, maharlikang pare. Ano sa English yan? But you are a chosen generation, a royal priesthood. Makatid pag sinabing royal priesthood, maharlikang pare, tayong mga kabilang sa Eklesiya, di may karapatan tayong mga siwa. Sino yun? Yung mga believers, yung mga kasama sa Eklesiya. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag nyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Makatwid, ang sabi nga sa English, pag binasa po ninyo, a holy nation, a royal priesthood, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you. You proclaim. Every time we do our share, doon sa dulang ng Panginoon, Lord Supper po, pinoproclaim natin ang kanyang kamatayan, dahilan ng kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay na maguli, at ang mga taong makikinabang. Pinoproclaim natin. Paano yung mga anak nating may sapat na isip na, pero hindi pa po bautisado? Pwede pa po yung sumama sa pag-alaala. May sapat na bang isip? Marunong na ba ng mabutit masama? Ito sabi ng Biblia. Pwede ba nating pagbawalan yon? Ito nakasulat. Next slide. Sa Mateo, ito pong ating mababasa. Sinabi ni Yahushua sa mga tagasunod niya, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pigilan. Dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. May sapat na bang kaisipan? Hindi pa bautisado? Pero hindi naman silang mangasiwa, siyempre. Kundi yung amaoy na, di ba, ng pamilya. Hayaan niyo sila para sila po ay makabahagi rin. Bakit? Ano ba bilin? Next slide. Tungkol sa mga kabataan. Sa Deuteronomio, ito bilin Ito mahigpit. Huwag niyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ituro niyo ito sa inyong mga anak. Di ba mga bata, anak natin? May sapat na isip na ba? Opo. Yan ang aral ng Diyos Sa pulmula, maging nung panahon ng Israelita, ituro nyo ito sa inyong mga anak. Ibig sabihin, sanayin natin ang ating mga anak. Sanayin natin sila na sila ay mag-participate. Hindi natin pipilitin, silang tatanungin natin. Gusto mo bang sumama, anak, sa dulang ng Panginoon, pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoong Yahushua? Opo, tatay. Opo, nanay. Alam mo ba ang layunin nito? At alam mo ba dahilan? Opo, naiintindihan ko po. Isama natin. Ituro nyo ito sa inyong mga anak. Di ho ba? Kaya ito pong ating isasagawa na Lord's Supper. Sama natin ang ating mga anak para habang sila'y lumalaki, nasasanay na sila sa pag-aalaala sa kamatayan ng ating tunay na tagapamahalang pangkalahatan. Maalaala nila
ang hapdit kirot na dinanas ng Panginoong Yahusya para tayo matubo sa ating kasalanan at para tayo kanya po nadalhin sa Ama pagdating ng panahon. Kawaan tayo ng Diyos. Tulungan tayo ng Ama na sa tuwing ating isinasagawa ito, sinasabi lang natin, hindi ito ang aming mundo. Ito po ay daan, lugar na dito tayo sinusubok ng Ama. Dito tayo sinasanay ng Ama sa pagsunod. Pag nasanay na tayo, gaano mang kagulo ang mundo, hindi tayo mababagabag. Sapagkat alam natin, darating ang Panginoong Yahusya para saklolohan ang mga nasa panig niya, yung nasa Ecclesia, na siyang sinusunod. Alam niya ang pagod natin. Alam niya hirap natin. Alam niya sakit natin. Pero pinipilit natin na tayo ay sumamba. Tumawag sa Kanya. Ang iba nating kasamahan, pinapagpahinga na. Ang iba may sakit. Nakaratay sa banig ng karamdaman. Isama natin sila sa ating panalangin. Gusto rin nilang sumama. Gusto rin nilang sumama sa dulang ng Panginoon kahit nakahiga sila. Sapagkat may mga sakit sila. Kaawaan tayo ng Diyos. Tumayo kayo mga mahal na kapatid. Tayo mananalangin. Ama namin Diyos. Salamat po ng marami sa iyo. Sapagkat niliwanag mo sa amin sa magitan ng mga salita mo sa Biblia ang kahalagahan ng pag-aalaala sa paghihirap ng Panginoon naming Yahusya. Ang dugo at ang kanyang katawan nagdanas ng matinding kirot at sakit. Nagdanas ng parusa kahit hindi siya karapat-dapat. Ito ay para sa kasalanan ng mga taong nilalangum mo. Ito'y para sa katubusan ng aming mga kasalanan. Amin pong hinihiling pakipatawad ang aming mga kasalanan. Ipakihanda mo po ang aming puso't isipan. At sana magpatawaran kaming magkakapatid. Kung mayroong mga sigalot na nangyayari at hindi pagkakaunawaan. At gagawin namin ang mga bagay na ito. Hindi lamang dahil tatanggap kami at sasama kami sa dulang ng Panginoon. Ito na ang maging pang-araw-araw naming pamumuhay, ang magmahalan, ang sumunod sa tinig ng iyong anak, sa tinig lamang niya kami susunod. At hindi sa tinig ng iba. Pakikausap namin na sana Ama ang mga may sakit na nasa panig ng karamdaman. Hirap na hirap ang katawan nila. Ama, gustong-gusto nilang sumama. Dugtungan mo pa po ang mga buhay namin. Palakasin mo pa kami. At sana kung kami ay nawawala ng pag-asa, aming itingin ang aming mata sa langit. Umasa kami isang araw. Makikita namin ang Panginoong Yahusya sa harapan. At kami, Ama, kung yung loloobin ay isasalubong sa Kanya at magiging kasalo namin siya sa araw ng kasalan doon sa iyong kaharian. Kaya dito pa lang sa lupa, sinasanay na kami sa pagsasagawa ng dulang ng Panginoon. Yun ay paghahanda sa isang malaking salo-salong pagkainan doon sa bayan na iyong iginagayak sa amin. Patawad sa kasalanan namin, inari mo sana ang aming mga panalangin sa ngalan ng iyong anak, Yahusya Mashiach. Amen. Ang biyayang
pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, yun nga, ang Lord's Supper is coming this week at sundown on April 1 hanggang 9 yan. Katulad ng ating pinag-aralan, hindi lang minsan yan. Kung gusto nyo po quarterly, 4 na beses sa loob ng isang taon, as often as we can, para lalo tayong maging aware sa pagdating ng Kristo na tayo po ay sana'y makasama sa rapture. Patuloy natin ipahayag po sa lahat ng tao ang Ebanghelyo. Ipanalangin natin lahat ng leader ng relihiyon, leader ng mga bansa, taong nasa kapangyarihan na sana'y magdesisyon sa ikapapayapa. Pero kung ano po ang plano ng Diyos, yan ang ating pasubali. Kung ano ang plano ng Diyos, matutupad po yan, mga kapatid. Pero hinihiling ni Pablo, ipanalangin natin ang lahat. Hanggang dyan po at tayo natatapos na, mga kapatid. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandal